Mga kababayan, sa area po ng Metro Manila, sa pamumuno po ng ating butihin na Police Director General Jose Melesio Nartates Jr., asahan niyo po ang kanilang pagsiservisyo na may pagmamalasakit at pagpuprotekta para sa ating mga kababayan. Dahil yan din po ang gusto na mangyari ng ating Chief PNP na si Director General Jose Melesio Nartates Jr. na maramdaman ng ating mga kababayan ang kanilang presensya. Kaya po, sana po makipag-cooperate tayo sa ating mga kapulisan, lalong-lalo na po sa buong lungsod ng Metro Manila dahil titiyakin po ng kasalukuyang leadership sa pamumuno po ni Police Major General Anthony Aberin na magiging mapayapa ang inyong kinaroroonan. Kaya po sa area po ng Quezon City, titiyakin po sa pamumuno po ni Police Brigadier General Glenn Randy Selvio na maging panatag kayo dahil ang kanilang pwersa po ay nakabantay, nakaalalay sa ating mga kababayan para po makapaghatid po sila ng kanilang serbisyo sa bawat mamayang Pilipino. Pero po, Chairman, itatanong ko lang po, kamusta po yung activity po ng ating kapulisan dito po sa inyong barangay? Yung sinasabi nga po ng Office of the Chief PNP na kailangan maramdaman ng ating mamamayan ang serbisyo at dama ng mamamayan po. Dito po ba sa barangay nyo po, mabilis po ba silang umaksyon pag kailangan nyo po? Magandang umaga po, no. Actually dito po sa aming barangay sa Police Station 2, no. Napakabilis pong tumugon po ang ating kapulisan, lalong-lalo na kapag may mga krimen na nangyayari rito sa aming barangay. Isang tawag lang namin, nandiyan kagad sila, wala pang 5 minutes, nakakapag-response na kagad sila. Lalo-lalo na pag may mga nakikita kami suspicious na riding in tandem na alam namin na may kahina-hinala, agad naman ito pinupuntahan ng mga kapulisan natin dito sa Station 2. Ganon din po sa pagsugpo sa droga dito sa aming barangay. Sila po ay nagkakandak ng mga operation, no, dito sa ating barangay. Kapakailan lang ay nagkaroon ng Oplan Galugad, no, ang ating Police Station 1 with coordination po sa Police Station 2 sa kapit-barangay namin sa Barangay Apolonio Samson, kung saan ay may mga nahuli po, no, ng mga nagtatago pala na may mga dating krimen, no, o may mga warrant, no. Kaya napakalaking bagay po ito upang magkaroon po ng kapayapaan at sa ating komunidad. Sir, baka pwede po ako humingi sa inyo ng support message po para po sa ating kapulisan po. Bilang ama po ng aming barangay, makakaasa po ang ating kapulisan na anuman ang kanilang adikain or suporta o tulong na pwede ipagkaloob ng barangay, especially kapag mayroon silang mga nahuhuli na sa mga operation. Ang ating mga barangay kagawad naman ay agad nag-witness, no, para masugpo yung laban sa droga. Ganon din po sa mga ibang activities po ng mga kapulisan, especially kapag may mga kailangan silang i-announce, no, sa mga pampubliko. Nandiyan po yung ating public address, ginagamit po ito para kanilang maiparating sa taong bayan kung ano yung mga bagay-bagay na dapat gawin kapag may mga bagay tayong nakikita sa ating kapaligiran. Salamat, sir. Magandang araw po, XO. Kamusta po ang inyong barangay na kung saan ang gusto po ng kasalukuyang liderato po ng PNP na maramdaman ng komunidad at madama ng community yung kanilang serbisyo po. Dito po sa barangay nyo, gaano po nararamdaman ang serbisyo ng ating kapulisan po? Ay, napakagaling po ng bagong station commander ng Talipapa. Oras po na tumawag kami sa stop, andito na agad po yung responde nila. At pati maganda po yung ugnayan namin, barangay, kapulisan, na o-obserbahan agad yung mga problema. Katulad yung mga snatcher, faldapan, tsaka yung mga sa drugs. Opo. Exo, baka meron po kayong mensahe para sa ating kapulisan po? Ay, nagpapasalamat po kami sa PNP na napakabilis ng pag-responde sa aming barangay. Maraming salamat po. Magandang araw po, sir. Kamusta po sa barangay niyo po yung sinasabi po ng PNP na ang gusto po nilang mangyari ramdam at dama ng ating community ang serbisyo ng kapulisan? Ramdam niyo po ba dito sa barangay niyo po? Yes sir, actually po,
bawat anumang problema namin dito, napakabilis ng kanilang responde dahil malapit lang kami sa Station 2. Siguro wala pang 1 minutes, nandito na kagad sila. Kaya lahat ng mga nagiging problema namin dito ay mabilis namin re-resolve. Sir, baka pwede pa kong humingi sa inyo ng support message para po sa ating kapulisan po. Para po sa ating mga kapulisan, ay pagpatuloy nyo lang po yung inyong magandang serbisyo sa ating bayan sapagkat naniniwala po ako na kung matuloy-tuloy ang ating pasiguridad ay magiging mapayapa at tahimik po ang ating lungsod. Maraming salamat, sir. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama.
maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataon sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. Pancom kami, yun ang problema. Kaya lang, ang 100 ma'am dito para maiwasan at immediate na ma-pacify or ma-verify natin yung mga polis. Nagka-create na tayo ng Viber group. If ever na, yes ma'am, para at least, if ever na mga direct, halimbawa, may mga concern kayo, direct na doon na for info dito sa Maligaya. Yes sir, Maligaya High School. Kasi may mga concern kayo dito, at least nakikita ka agad ng tayo kami. Mas magandang coordination na school at saka sa kapulisan. If ever ba na pwedeng mag-create, kasi directives mag-create na lang ng Bible group, saka mas madali. Pero concern ng
kwan, as member kayo, directly sa kapulisan, tawag dito, concern, particularly sa mga Manghusga't magsalita. Hindi lahat sila. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, paanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa butihing direktor ng Quezon City Police District na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio at kay Police Lieutenant Colonel Rolando D. Baula ng Police Station 2. Masambong at sa kanilang mga kapulisan sapagkat ako ay kanilang tinulungan at binigyan ng pera bilang kapalit ng hindi pagbabayad sa akin ng isang pasaherong mukhang foreigner. Noon at ay bumaba dakong alas 7 ng gabi, July 5, 2026 sa gilid ng Fisher Mall. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay
sila. Wag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, wag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, wag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, wag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, wag maging mapanghusga. Oo, may
masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila.
pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha, merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan, punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, paanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis na kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para
para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ikaw ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman
malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong balik. Araw sa ating minamahal na Pilipino. Ang tulong paaralan nila sa mahalagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga magagandang loob. Mga mabuting na mga kapitbahay, upang makalapilo ang pagkagat na yan sa kaisa ng komunidad. Sa mga tawag sa emergency hotline 911 or QC helpline 122. Paalala ng isang lahat, sa nagpapasok ng pagkakilala sa inyong tahanan. Ang tiyong verifikado ang pagkakakilanlan ng mga delivery riders, security personnel, o isa pang ang pag-iingat ng pag-iingat ng tao sa pagkakilala upang kapanatiling ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Ang tulungan ko tayo at laban sa kanyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Servisyong mabilis ako at nararamdaman. B. A PNPA Cadet. QCPD intensifies law enforcement drive, arrests 181 during week-long operations. The Quezon City Police District, under the leadership of District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, intensified its law enforcement drive across Quezon City, resulting in the arrest of 181 individuals during week-long anti-criminality and anti-illegal drugs operations conducted from June 21 to 27, 2026. The sustained campaign targeted illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, and firearms-related offenses in line with the district's continuing efforts to preserve peace and order and enhance public safety. During the operations, the QCPD carried out 41 anti-illegal drugs operations, leading to the arrest of 60 suspects and the confiscation of 987,868 pesos worth of illegal drugs. Manhunt operations that resulted in the arrest of 74 wanted persons, including 38 most wanted individuals and 36 other wanted persons. 2 anti-illegal firearms operations with 2 arrests and the recovery of 2 firearms. 32 anti-illegal gambling operations leading to the arrest of 45 individuals and the confiscation of 18,371 pesos in bet money. Notable arrests include the arrest of alias Pablo for murder by Payatas Bagong Silangan Police Station 13 after evading arrest for 32 years. The service of warrant of arrest against alias Eusebio for frustrated murder by Holy Spirit Police Station 14 after remaining in hiding for 22 years. The service of warrant of arrest against alias Antonio for grave threats by Masambong Police Station 2 after evading authorities for 12 years. All arrested individuals have been properly documented and corresponding charges have been filed before the Quezon City Prosecutor's Office for violations of Republic Act 9165, Republic Act 10591, and PD 1602.
Every successful operation reflects the dedication of our personnel in keeping Quezon City safe. Guided by this commitment, the QCPD will remain relentless in pursuing offenders, enforcing the law without fear or favor, and strengthening partnerships with the community to ensure a safer environment for all, said Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Magtulungan po tayo, Q-Citizens at QCPD, laban sa krimen. Tungo sa isang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. May isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa mga may-ari ng motorsiklo. Gumamit ng matibay at maaasahang kandado para sa iyong motorsiklo. Iwasang iparada ang motorsiklo sa madidilim at tahimik na lugar. Piliin ang mga paradahang may CCTV o bantay. Huwag iwanan ang susi sa motorsiklo kahit saglit lamang. Maglagay ng GPS tracker o alarm system para sa karagdagang seguridad. Paalala sa publiko, bantayan ang inyong paligid at huwag makisalamuha sa mga kahina-hinalang tao o grupo. I-report agad sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang hilos na may kinalaman sa karnating. Huwag mahiyang magsumbong. Kahit pa ang suspect ay kamag-anak. Tandaan, ang kaligtasan ng lahat ang mas mahalaga. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o di kaya naman sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng detalyado at tamang informasyon tulad ng kulay, grade number at iba pang natatanging detalye ng motorsiklo. Parusa sa car natin. Ang sino mang mapatunay na kasana ng car natin ay maaaring mapatawad ng 20 taon hanggang habang buhay na pagkakatulong. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nanawagan ng inyong pakikisa upang manatiling kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Mabuhay tayong lahat. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, iligtas ka. Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pagpublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin na palak ang inyong bahay at tindahan bago lumalis na bago matulog sa gabi. Huwag pagkilala ng mga pera o mamahali na lahat, dito ba ang pinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pagpublikong lugar upang maiwasan ang snacking. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas ng madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin na CCTV sa mga establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Parusa sa pagkanakaw. Ayon sa revised penal code, ang sino na napatunay ng kasalanan ng pagkanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Depende sa alalang pinakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Laban sa krimen para sa isang isa at papayapang lungsod ng Quezon. Paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pagpublikong lugar
Huwag mag-iwan ng mga malagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga titang-titang bahagi. Siguraduhin nakalak ang iyong bahay at tindahan bago umalis upang matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pagpupulong lugar upang maiwasan ang traffic. Kung may malaki ng bag, manatili ito nasa harapan. Sakaling may insidente ng pagnanakaw, huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang mga empleyado at siguruhin magkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa NCT Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon mula ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong kinaklangan. Parusa sa pagnanakaw ayon sa revised penal code, at sino ang mapatunay nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Ang Quezon City Police District ay pagpuli na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama natin labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, yung citizens at UCPD. Laban sa krimen para sa isang ligtas at mapayapang lungsod ng Quezon. Paalala para sa publiko, iwasan dumaan sa madidilim at mataong lugar ng mag-isa, lalo na sa gabi. Huwag magpapakita ng malaking halaga ng pera o maaaring gamit sa publiko na sa iyong paningin at sa inalanggam. Kung sakaling may nagmadyak o may kainainan ng kilos, lumapit agad sa pinakamalapit na pulis o parating. Huwag lumaman kung nahanap sa ito na nga sa mga otoridad. Paalala para sa mga negosyante, tuwing mag-CCTV sa inyong opisina, huwag sa investigasyon kung sakaling may insidente na magnanakaw. Huwag magtago ng pera sa inyong establishmento. Mag-negosyo sa bangko at tinatayaan. Iwan sa pumasok sa tindahan ng isa at sa pamilya. Magdala ng security guard kung kinakailangan malala sa malaking negosyo. Maging mapanuwi sa mga kailangan ng customer na tila nagmamasin upang ulit-ulit at mamating na walang malinaw na dahilan. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Nagbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tungkol sa insidente, tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong pinaktuhan. Parusa sa pagnanakaw ayon sa revised penal code, ang sino ang mapatunay na kasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan at pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Depende sa nangyayakaw na hari-harian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Mabuhay tayong lahat. Sa buong Pilipinas, ang susunod. Paalala para sa mga may-ari ng motorsiklo. Gumamit ng matibay at maaasahang kandado para sa inyong motorsiklo. Iwasan iparada ang motorsiklo sa madidilim at tahimik na lugar. Pili ang mga paradaang may CCTV o bantay. Huwag nasusi sa motorsiklo kahit saglit lamang. Maglay ng GPS tracker o alarm system para sa karagdagang seguridad.
Paalala sa publiko, bantayan ang inyong paligid at huwag makisalamuha sa mga kahinahinalang tao o grupo. I-report agad sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos na may kinalaman sa karnatin. Huwag mahiyang magsumbong, kahit pa ang sospek ay kamag-anak. Tandaan, ang kaligtasan ng lahat ang mas mahalaga. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o di kaya naman sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng detalyado at tamang informasyon tulad ng kulay, plate number at iba pang natatanging detalye ng motorsiklo. Parusa sa car natin. Ang sino mang mapatunay na kasala ng car natin ay maaaring makatawan ng 20 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng iyong pakikisa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong sa kasama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Mabuhay tayong lahat. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Para sa personal na kaligtasan, huwag maglalakad sa malilim o tahimik na lugar, lalo na kung nag-iisa. Magaling magbigay ng informasyon sa iyong mga kapamilya o kaibigan tungkol sa iyong pinangungunan o pupuntahan. Magsuot ng komportabeng damit at sapatos na makapagbibigay daan sa mabilis sa paggalaw kung kinakailangan. Iwasan makipag-usap sa mga kailangan ng tao at agad pumalis kung nakakaramdam ng panganib. Paalala para sa mga kababaihan at kabataan. Magdala ng personal safety tools tulad ng whistle o pepper spray at alamin kung paano ito gamitin ng maayos. Huwag tanggapin ang mga inumin o pagkain mula sa hindi kakilala, lalo na kung wala sa iyong paningin habang hindi hangga. Magkaroon ng kumpiyansa sa pag-ibig kung may gumagawa ng hindi komportable kilos o paglapit. Paalala para sa lahat. Magtulungan upang mabantayan ang isa't isa. Kung may nakas na kahinahinalang ng kilos o tao, agad may pagpilya lang sa autoridad. Panagilihin ang open communication sa inyong pamilya at komunidad. Huwag niya magsumbong. Kahit pa ang sabi ay kamag-anak. Pasaan, ang kaligtasan ng lahat ang mas mahalaga. Ang parusa sa rape ay may kaparusahan mula 6 na taon hanggang pangapagulay na 10. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag kayong magsumbong. Sama-sama natin labanan ang anumang uri ng krimen. Mabuhay tayong lahat. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa ating minamahal na Q-citizens, narito po ang paalaala mula sa Quezon City Police District kaugnay sa pag-iingat laban sa mga akit-bahay at iba pang uri ng pagnanakaw. Siguraduhin na makandado ng maayos ang inyong mga pinto, bintana at gate, lalo na kapag matutulog o aalis ng bahay. Iwasan din mag-iwan ng mga halagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga nasasamang loob. Mga mabuting maglagay ng ilaw sa labas ng bahay at makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay upang mapanatili ang pagbabantayan at pagkakaisa sa komunidad. Kung may napansin po ang kahinahinalang tao o kilos sa inyong lugar, agad pong itagbigay alam sa pinakamalapit na police station o tumawag sa emergency hotlines 911 o QC Helpline 122. Paalala rin po sa lahat na huwag basta magpapasok kung hindi kakilala sa inyong tahanan at tiyaking verifikado ang pagkakakilanlan ng mga delivery rider, utility personnel o iba pang bumibisita sa inyong tahanan. Ang pag-iingat at pakikipagtulungan ng bawat isa ay mahalaga upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Magtulungan po tayo, Q-Citizens at QCPD. Laban sa Magandang araw sa ating minamahal na Q-Citizens. Narito po ang paalala mula sa Quezon City Police District kaugnay sa pag-iingat laban sa mga akyat-bahay at iba pang uri ng pagnanakaw. Siguraduhin nakakandado ng maayos ang inyong mga pinto, tama at gate,
lalo na kapag magtutulog o aalis ng bahay. Iwasan din mag-iwan ng mga halagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga masasamang loob. Mapapabuting maglagay ng ilaw sa labas ng bahay at makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay upang mapanatili ang pagbabantayan at pagkakaisa sa komunidad. Kung may mapansin po ang kahinahinalang tao o kilos sa inyong lugar, agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station o tumawag sa emergency hotline 911 o QC helpline 122. Paalala rin po sa lahat na huwag basta magpapasok ng hindi kakilala sa inyong tahanan at tinaking verifikado ang pagkakakilanlan ng mga delivery rider, utility personnel o iba pang buminisita sa inyong tahanan. Ang pag-iingat at pakikipagtulungan ng bawat isa ay mahalaga upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Magtulungan po tayo, QCitizen at QCPD. Laban sa krimen. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, at nararamdaman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay sa paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa mga may-ari ng motorsiklo. Gumamit ng matibay at maaasahang kandado para sa inyong motorsiklo. Iwasan iparasa ang motorsiklo sa matitig at nalilit na lugar. Piliin ang mga paradahan ng CCTV o bantay. Huwag iwan ng susi sa motorsiklo kahit sa lamang. Maglagay ng GPS tracker o alert system para sa kaligtasan seguridad. Paalala sa publiko, bantayan ang inyong paligid at huwag makisalamuha sa mga kahinahingalang tao o grupo. I-report agad sa mga otoridad ang anumang kahinahingalang kilos na may kinalaman sa karnatin. Huwag maiyang magsumbong. Kahit para suspect ay kamag-anak. Tandaan, ang kaligtasan ng lahat ang mas mahalaga. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o di kaya naman sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng detalyado at tamang impormasyon tulad ng kulay, brake number at iba pang natataking detalye ng motorsiklo. Parusa sa car natin. Ang sino mang mamatunay na kasala ng car natin ay maaaring mapatawad ng 20 taon hanggang habang buhay ng pagkakakulong. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong pakikisa upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag maiyang magsumbong. Sama-sama natin labanan ang anumang uri ng krimen. Mabuhay tayong lahat. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Sa inyong lahat, ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong tinakbuhan. Parusa sa pagnanakaw. Ayon sa revised penal code, ang sino mang mapatunayang nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon, depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, QCitizens at QCPD.
laban sa krimen para sa isang ligtas at mapayapang lungsod ng Quezon. Nangaraw po sa inyong lahat. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Pagbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong tinakbuhan. Parusa sa pagnanakaw. Ayon sa revised penal code, ang sinumang mapatunayan nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon, depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, QCitizens at QCPD. Laban sa krimen para sa isang ligtas at mapayapang lungsod ng Quezon. Siguro din nakasanabi ng maayos para dahil ang kapagpapatulong po ang alisindahan. Huwag ko din mag-iwan ng mga halagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga nakasamang loob. Makakabuting maglagay ng ilaw sa labas ng bahay at makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay upang mapanatili ang pagbabantayan at pagkakaisa sa komunidad. Kung may mapansin po ang kahinahingatan,